Konnichiwa, ohayo gozaimasu sa inyong lahat. Siguro nagtataka kayo kung bakit nasa loob kami ng airport ngayon. Lilipad nga pala kami ngayon papuntang Japan. Gusto kasi ni Mama na bisitahin namin yung farm niya doon sa Okinawa na Japan. Doon daw sa bayan ng Watsinenei. Kaya hindi na rin ako nakatanggi. Dahil gusto ko din makita yung mga alagang oso, ostrich at lobo ni Mama. At ito na nga, pasakay na kami ng eroplano. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ko. Kung na-excite ba ako o natatae. First time ko nga palang sumakay ng eroplano. Ganito palang pakiramdam kapag nasa taas na. Para ka lang nakasakay sa bus. Pag akit ko nga pala kanina sa eroplano, sinalubong agad ako ng babaeng may tali sa liig. Umiti sa akin, sabi ko sa kanya, huwag masyadong umiti dahil kasama ko si Mrs. Silosa pa naman yan. Yung mga anak ko, kala mo kalmadong kalmado, pero pag take off niyan. May sinasabi nga pala dito yung babaeng may tali sa liig. Wala naman ako naintindihan kundi safety. Bahala ka dyan. As a safety requirement, we will be dimming the cabin lights. If you wish to read, reading lights are fine. Tinatanong ata kung sinong kumain ng baon niyang kalderetang kambing. Sabi ko, ay hindi ho ako. Bahala ka dyan. Nakalapag na nga pala kami dito sa Kansai International Airport dito sa Osaka, Japan. Didiretso nga muna pala kami dito sa hotel dahil hindi daw kami masusundo ni Tia Openg dahil busy daw siya sa pagpapakain ng oso, ostrich at saka lobo, pati na rin penguin. Andito na nga pala kami sa hotel. Sobrang nakakapagod ang biyahe. Nag-tricycle pa kami at habal-habal bago makarating dito sa hotel. Hindi naman niya maintindihan ang salitang Tagalog kaya kinausap ko siya sa salitang Japan. Kotsuhi wa ikura desu ka? Sa Tagalog, magkano ang transportasyon namin? Pagdunga ko nga dito sa bintana, ako'y namanga, ikalalaki ba ng Durabox dito? Kinabukasan nga ay nag-check out na kami. Pupunta na kami doon sa bahay ni Tia Upeng. Hindi na nga pala ako nakapag-video ng pagdating namin dito sa bahay ni Tia Upeng. Dahil may kalayuan din ang hotel na tinuluyan namin sa bahay ni Tia Upeng. Kinabukasan nga ay maaga akong nagising dahil naninibago pa ako sa klima. Dahil sa sobrang lamig nga, nagsindi na ako ng apoy dito sa chimenea ni Tia Upeng. At nagtimpla na rin ako ng Japanese coffee. Sa sobrang lamig nga, idinadaran ko na ang mukha ko dito sa apoy para kahit konti mabuwasan ng lamig sa aking katawan. Sabay hihigop ako ng Japanese coffee. Hinahanap-hanap ko pa rin ang nakasanayan kong kape dun sa Pinas, lalo na yung kapeng barako ng Batangas. At pagtapos ko nga palang uminom ng kape, ipaplansayin ko na yung mga uniforming susuotin nila Tia Upeng dun sa farm. At lulutuan ko na din sila ng almusal dahil alam kong pagod na rin sila doon sa pagtatrabaho sa farm. Dito nga pala may mga alagang lobo at oso, si Tia Upeng. Ito nga pala si Rubo, ang lobo. Mabait naman yan, kapon nga lang. Pagdating nga namin dito sa bahay, sinalubong agad ako, feeling close. At ipapakilala ko din nga pala sa inyo ang isang alaga ni Tia Upeng, isa namang oso. Mabaho yan. Hindi kasi siya naliligo kapag walang conditioner, kaya yun ang naging itsura niya, parang osong gala. Sa sobrang lamig nga, nagsindin ako dito ng Japanese cigarette. Pinapaalis ko nga dyan ng oso kasi sabi ni Tia Upeng, bawal daw ang sigarilyo kay Umumoy. Kaya lang dahil nahapon sila, hindi nila ako naiintindihan. Kaya nag-sign language na lang ako. Habang nagyoyosi nga ako, inaalala ko ang inayatang ama dun sa Pinas. Ang dami naglalaro sa isip ko. Nakumpaya na kaya ang kalabaw? Nailawig na kaya ang mga kambing? Yung baka ng inay nanganak na kaya? Yung malunggay ng Ate Luce mataas na kaya? Yung mga alaga kong manok sa Palawan napatoka na kaya? Ay, ang hirap talaga maging OFW. Di bali after 2 days naman babalik na rin ako ng Pinas. Pero depende kung may mag-request ng part 2. Mabalik nga pala tayo yung experience ko dito sa Japan. Ang puno nga pala na nakikita nyo ay puno yun ng cherry blossom. Tuwing winter lang daw sila namumulaklak. Kaya walang bulaklak na nalalaglag. Kaya mga tuyong dahon na lang ang naabutan ko. Kaya inisip ko na lang na bulaklak to ng cherry blossom. O diba para akong baliw. Inumpisan ko na nga palang plansyahin ng mga uniform nila Tia Upeng. Kung mapapansin nyo, puti ang uniform nila. Hindi kasi nagpapapasok sa farm pag hindi puti ang suot. Nagagalit kasi yung mga alagang lobo at oso kapag ibang kulay ang suot. At pagkatapos ko nga dito mamalansya, ay sinunod ko na ang pagluluto ng almusal. Ito nga pala yung lulutuin ko. Puntot ng dinosaur, saka itlog ng ostrich. At ang mantika nga pala dito sa Japan ay langis ng bayawak. Una ko nang lulutuin dito yung itlog ng ostrich.
At isinunod ko na rin itong buntot ng dinosaur. Baka hindi muna nga pala ako makasama sa farm dahil naninibago pa ako sa klima dito sa Japan. Kaya hanggang dito lang muna ang aking video. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. I love you all. And happy birthday, Mama.